Uy, tingnan po ninyo ang ganda ng tanong niya dito. Ang sabi niya ganito, Doc, ano po ba yung atherosclerosis aorta sa X-ray? Dapat po ba akong mag-alala? Eto, hali kayo, pag-usapan natin yan. Oops, straight up, relax lamang po kayo, hindi yan agad heart attack. Baka kasi nag-search na kayo sa Google. Ang ibig sabihin po ng atherosclerosis aorta ay mayroong mga signs na nagkakaroon na ng cholesterol build-up at stiffness ng pinakamalaking ugat sa katawan, yung aorta. Para yung tubong unti-unting kinakalawang dahil na rin sa wear and tear at kung laging kain kayo ng kain ng mga maalat, matataba, at kung stressful ang inyong mga buhay. Yes, kasama po yung stress sa risk factors. Usually, nakikita ito sa mga x-ray ng mga 40 years old and up at ito ay po pwedeng tingnan bilang isang warning sign pero hindi ito death sentence. Again hindi ito death sentence. Rewind natin. Hindi ito death sentence. Ano naman ngayon ang ibig sabihin nito sa lifestyle at health-wise? Sinasabi niya na mas dapat nating ayusin ang ating uri ng pamumuhay. Una, kumain ng mas maraming gulay at prutas. Yung fiber ng mga yan po pwedeng makatulong sa pagpapabawas ng bad cholesterol. Pangalawa, limitahan po ang pagkain ng mga mamantika at maraming processed meats tulad ng bacons, hot dogs, longganisa at iba pa. Kung pwede naman yan paminsan-minsan, wag lang aaraw-arawin. Mahal din naman ang mga yan, edi doon na lamang kayo sa hindi ninyo irereklamong pagkain. Di ba, nagrereklamo kayo na wala na nga pera, edi look for healthier choices. Pangatlo, kailangan po ninyo mag-exercise kahit around 30 minutes per day lamang ng walking, pinapalakas na niyan ang circulation ninyo. Pang-apat, quit smoking kung kayo po ay nagsusmoke. Kahit na 1 stick lang yan per day, nakakairita pa rin po yan sa inyong arteries. Wala pong madudulot na mabuti yan sa buhay niyo. Panglima, manage your stress at matulog din po kayo ng maayos. Kinakailangan quality sleep. Pwede kasing tumataas ang cortisol level ninyo kapag kulang sa tulog at kung laging stressed kaya mas mabilis na mag-thicken ang blood vessel walls. Dapat din pong nagbabantay tayo ng maigi kung mayroon kayong hypertension, like high cholesterol at kung meron kayong diabetes. Treat atherosclerosis aorta holistically. Dapat bantayan. It is a reminder na mayroong nagsisimulang parang damage na po pwedeng balikan. Isa pa pong tanong, bakit nga ba mahalagang malaman ito? Simple lamang po. Kapag kasi umabot na sa baradong arteries, medyo mahirap nang bumalik sa dati. Prevention pa rin po ang pinakamura at pinaka-epektibong gamot sa lahat. Wala nang iba. So kung nakakita ka na sa x-ray mo nito at bata ka pa, huwag agad matakot kapatid. Magpasalamat ka pa rin sa doktor mong gumagamot sa iyo dahil meron na tayong babala at least at simulan mo na rin ang pagbabago sa routine mo sa pag-aalaga ng iyong puso at sa blood vessels. At ayun po, sana po mayroon po kayong natutunan dito. Kung mayroon man, pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan at baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. And please do not forget to like and share this video. See you next episode. Ingat!